they were driven. Mhm. They are all driven. Mm-mm. 'Di ba? Kasi kita mo yung ano nila, kita mo yung sa eyes nila. Mhm. Hey everyone, happy Sunday. This is Alwin Ignacio, the diva that you love. Together with me is my kamaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. And you are watching The Kitty Show, Tariana Talakayan Showbiz Edition. Just recently, we were able to had a chance encounter with one of the fastest rising P-pop band. And their name is Sync. So Mare, sino-sino mo muna ang mga miyembro ng Sync na talaga many are making sabi Oh my talaga sila ay bagong mamahalin. We have Ang membro ng Sync ay sina pito yan Pito. Pen, Asa, Jai, Sevi, Lee, Klein. and Drew. Klein and Drew. What was your first impression nung nakita mo sila? They're gwapo. Okay. Mhm. Number 2, they're matangkad. Yes. Di ba? Oo. Tapos, number 3, Mhm. parang they were driven. Mhm. They are all driven. Mm-mm. Di ba? Kasi, kita mo yung ano nila, kita mo yung sa eyes nila Mhm. na they were enjoying what they're doing. Oo. Di ba? At saka, there's no maangas in the group. Yes. Walang pasosyal, walang Nagfi-feeling. nagfi-feeling, di ba? Wala. Very polite boys. Yeah. Mm-mm. I think they're all learned. Yes. Mm-mm. I think one of their members, si Lee, is like a cum laude from your alma mater. PUP. Yes. Mm-mm, So, ibig diba? sabihin, brainy. Oo, di ba? At ibig sabihin pala ng Sync ay simple yet not common. Ay, Oo. very Oo. Simple lang pero rock. At nakakatawa, the reason why we are talking about these young boys is because nung hindi pa po P-pop Kings ang SB19, sa Daily Tribune pong show na Friday Mix, ang SB19 po ay naging panauhin. At Na-feature. Na-feature, interview, tapos sing and dance sila kahit ang liit-liit ng spasyo. And nakakatuwa na parang ito, may nakilala naman ang Daily Tribune na bagong grupo ng mga P-pop band na pakiwari namin, talagang bobongga ang karera. At ito na nga, meron silang dalawang kanta. Ito ang una ay yung Please na ayon sa aming pananaliksik ay meron ng 24K views sa YT, sa YouTube. At ang balang araw, meron na itong almost 7,000K views. Mara, katingin mo ba, importante talaga na dapat may laging bagong talento na para sa P-pop movement, sa P-pop rise? Of course, because it's a welcome development. Yes. Kasi unang-una, tawag dito, maraming talented Pinoys. Yeah, true. Di ba? Na dapat mabigyan ng avenue, dapat mabigyan ng platform to showcase their talents. Di ba? We are not running out of performers. Yes. Actually, we have a surplus of performers. Oo. Na ang inaano lang is mabigyan ng break. Oo. At saka, ang maganda ngayon, there are so many platforms by which they can showcase their talents. Di ba? Hindi katulad noon, limited lang. TV lang talaga. TV lang Saka talaga. radyo. Oo, that's it. Di ba? Oo. Pero now, it has become digital. Yes. So, ibig sabihin, it can be seen worldwide. Di ba? True. Kung talagang nag-excel sila, magaling sila, meron silang potential to make it big, not only in the Philippines, pero in the whole wide world. Yes. Di ba? At ang nakakatuwa pa sa group na Sync is that
you see that they are dreamers. Mm. Na talagang they are excited na mag-guess at napaka-engaging nilang mga kausap. Yeah. At talagang they're very welcoming, di ba? Nung we had the opportunity to have pictures taken with them. Nakakatuwa ako at natutuwa ako doon sa fact na ang The Critics Show, ang Daily Tribune ay sumusuporta sa mga bagong talento para sa P-pop. Na talagang here, in a way, or in more than in a way, ang The TT Show at ang Daily Tribune, nananalig talaga na ang mga talentong Pilipino ay world class. Yeah. At saka ang maganda dito is that yung Sync, they are unwittingly giving inspiration to other aspiring P-pop dreamers, diba? fans. Oo, diba? Oo. Kasi, syempre, mapapanood sila, syempre, maririnig yung music nila, so, maraming mai-inspire. Diba? Kasi lahat naman yan magdadaan sa ano eh. Diba? From the ground up. From the ground up. So, with their features, mga facial features nila, with their height, with their talent, with their moves, they are a complete package, di ba? At nakakatuwa pa, I also learned that they compose their own songs as well. Tapos independent record label sila. Wala silang wala silang parang nakakawin sa isang malaking kumpanya. Yeah. Talaga, they do their own music, they produce it as well. Kaya nakakatuwa. Di ba? Ang gusto kong malaman, kung may choreographer ba sila? Kasi meron ba silang music na ano? Kasi yun ang labanan ngayon, di ba? Kakalingan ng pagsayaw. Di ba? At saka dapat may distinct choreography na naiiba sa lahat. Di ba? Well, that all these things, I'm sure pinag-aaralan ng management nila, ng pamunuan nila, I'm sure eventually, importante, nasimulan na. May baby steps na. Yeah. And the baby steps, magdodomine yan. Hanggang sa lumaki sila na lumaki. I just really hope that these young men will be able to handle their success well. They do. They will do. Diba? Kasi tawag dito, mukha naman silang bagets na firm on the ground yung grounded. There were two outstanding young gentlemen na nang unang tingin ko, grabe yung X Factor. Yung Lee, yung cum laude, tapos yung katabi ko, yung Sevi. Ako naman, una kong na-realize, kasi bansot ako, nakita ko, ang tangkad nasa dulo, nag-pictorial tayo. Kaya lang, syempre, hindi ko pa kilala, di ba? Diba? Well, I'm sure, maganda dito, they're going to be, famous, and that I really hope they continue working hard, rehearsing, practicing, creating more songs, dahil ang labanan talaga ngayon, pagalingan. Pangalawa, I hope may swerte sila. Yeah. Kasi hindi lahat ng mga galing ay may swerte. Di ba? At pangatlo, I pray na meron talaga silang isang kanta na talagang grabe yung pagyakap. Mag-trend. One hit song. Because remember when SB19 was like, gusto nang sumuko at mag-disband, may nag-upload sa Twitter nung Go Up dance video nila. And then that started it. Kasi prior to the Go Up, meron silang dalawang ballads. Tila Luha, saka hanggang sa huli. Pero lukewarm pa yung yung pagtanggap. And they were really like, na sila, parang, ano ba to? Tutuloy pa ba natin? Disappointed. And then eventually, the Go Up video came, the dance video, and then that started the ball rolling for them. Tapos after the Go Up, nangyari yung kanta nila, yung hanggang sa muli, naging theme song ng Game Boys. Mas tuloy-tuloy na yun. And we pray that ganun rin ang mangyari sa Sync. Diba? Ako naman, I'm praying for patience. True. Kasi, being neophytes in this field, it will take you tons of patience. Yes. Tons of patience, sakripisyo, perseverance, lahat. Diba? Diba? Kasi,
dapat isipin nila na how many years yung SB19 bago sila pumutok, sumikat, di ba? And I hope when the time comes na sumikat na sila, they can handle success. Kasi true. That's the problem with some di ba? Some artists. Oo, na hindi kayang i-handle yung success, di ba? Kaya parang gumigewang-gewang yung career. Di ba? Saka kasi ang laki nila eh. Yeah. Yung pagpito kayo, iba-iba yung dynamics ng pagkatao. At sana talaga yung brotherhood. Sa K-pop ba? Sa P-pop ba sila ang pinakamarami? I don't know kung sila yung pinakamarami. Because there's 7, di ba? Oo, hindi ko alam kung baka may 12 pa, hindi lang natin nami-meet, hindi pa natin kakilala. But kasi di ba sa ibang bansa, meron talagang 12. May diba? 10, di ba? Diba? At ang nakakatawa pa, they're going to have their first anniversary concert. On, I think when this is going to happen, the anniversary concert, November 9, I think. Yeah. And then I believe that when they when it was announced, it was already sold out. Na parang 4:00 ng hapon, in-announce yung ticket selling in an hour. Sold out. Diba? That's a good That's a good sign, diba? And to think, dito po, we are congratulating you. This is Alwin Ignacio, the Diva That You Love. Kasama ko ang aking kumaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. At pinapanood niyo po ang The Kitty Show. Tara yan at talakayin Showbiz Edition.